Good morning po sa inyong lahat. Yan. Nagbabalik po ang ating morning devotion ng Knox United Methodist Church. Si Jesus ang kasama. Yan. Napakabilis po ng araw, malapit na ang Pasko. Gusto po kayo? Napakinggan ba natin ang mga awiting makalangit na pamasko? Kaya patuloy nating subaybayan ang episode na ito. Kapupulutan ng magandang aral sa buhay, laging isa puso ang salita ng Diyos. Ito ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña. Our topic today is about Advent. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. So pakinggan natin ang awit. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Hail, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, forevermore be thy name adored. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Tayo po'y sumandaling manlangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Yung mga nasa online, ingatan at pagpalain mo sila, buksan ang puso at isipan sa pakikinig ng devotion na ito at nawa ay kapulutan nila ng magandang aral at magagamit nila sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, trabaho, at sa community, O Panginoon. Kaya Lord, sa iyo papuri, pasalamat at kalwalatian. In Jesus' name, I pray. Amen. Yan. Good morning po sa ating lahat. Our topic today is about Advent or tinatawag na Advento. Isang panahon na sinusunod ng mga karamihang denominasyon Kristiyano bilang isang panahon ng paghihintay at paghahanda sa parehong pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo sa Pasko at ang pagbabalik ni Kristo sa ikalawang pagparito. Ang Adbento ay simula ng taon ng liturhikal sa kanlurang Kristiyano o tinatawag na Western country, Christian liturgy, calendar liturgical. So, what is the meaning of Advent? The first day of Advent is the first day
of new liturgical or church calendar and begins a 4-week period of preparation for the Nativity of Jesus Christ at Christmas. The Advent season is all about reflecting on how we can prepare our hearts and homes for Christ's birth in the world as it is today. Lalo na sa United Methodist Church ay talagang sinusunod natin ito religiously. Ngunit December 3 pa ang First Advent Sunday. Yan. Tatalakayin lamang ito parang introduction sa pagpasok ng Pasko. By the way, brothers and sisters, ang unang pagdating o pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng kapanganakan sa panahon ng taglamig. Tunghayan natin ang kwento ng pagsilang na Jesus. Yan. Parang kwento lang ito, mga kapatid. Noong unang panahon, isang babae nagngangalang Maria at isang lalaking nagngangalang Jose ang malapit ng ikasal. Sina Maria at Jose ay very good persons na sumusunod sa nais ipagawa ng Diyos sa kanila. Yan. So one day, isang araw siyempre, isang anghel ang dumalaw kay Maria at sinabi sa kanya na magkakaanak siya. Siyempre, nabigla si Maria, di ba? Sinabi ng anghel na dapat ay Jesus ang ipangalan sa sanggol nang ibig sabihin ay Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin sumasa atin ang Diyos. God is with us. So ang sanggol ang magiging anak ng Diyos, ang dakilang tagapagligtas. Ang kaso lang, they need to travel in a long way nina Maria at Jose papunta sa bayan ng Bethlehem to pay taxes. Kasi taon-taon nagbabayad sila ng taxes sa bayang sinilangan nila. Ang bayan ay puno na ng tao. Wala na mga bakanting lodging house or hotel ng time na iyon. Pero hindi pa hotel ang tawag noon. Bahay panuluyan. Kaya pinalipas ni na Maria at Jose ang gabi sa isang kural ng mga hayop. Ibig sabihin, kulungan ng hayop. Nang gabing iyon, ang sanggol na si Jesus ay isinilang. Dumating. Ibig sabihin, Advent, pagdating. Kalawa mga kapatid, may isang bagong bituin na lumitaw sa kalangitan. Noong panahon na yon, binabantayan noon ng mga pastol ang mga tupa na kalapit sa parang. Dumating ang hukbo ng mga anghel na sinasabi sa mga pastol na isinilang na ang tagapagligtas. So humayo ang mga pastol patungo sa pinanganakan ni Jesus, hinanap nila, at nang makita nila ang sanggol, ay sinamba nila walang iba kundi si Jesus. Samantala, sa malayong lugar, nakita ng mga pantas, yung tinatawag ang bagong bituin. Yung mga pantas yung tinatawag na nag-aaral ng heavenly bodies, mga scientists, meteorological, ganun. Alam nila na this is the mark that the Savior was born. Matagal nilang napag-aralan yun. Sinundan nila ang bituin hanggang matagpuan nila si Jesus. Nagbigay sila sa kanya ng mga regalo at sumamba sa kanya. Sila ay nagbigay ng gold, myrrh, at frankincense. Yan. Then the wise men went home. The angel appeared to Joseph. Sinabi ng anghel na gustong patayin ng isang masamang hari si Jesus. Sinabi naman ng anghel na dapat pumunta ang kanilang pamilya sa Ehipto para maging ligtas. Yan. Kaya sina Jose, Maria at Jesus ay nanirahan sa Ehipto. Then nung medyo malaki na si Jesus, then one day they came back to Israel. But they stayed in
Nazareth. Doon sila nag-stay sa Nazareth. Si Jesus ay lumaki sa bayan ng Nazareth. Natuto siyang maging matulungin, mabait, at masunurin. Nalaman niya ang lahat ng bagay na kailangang matutunan para maging tagapagligtas natin. Sinunod niyang palagi ang plano ng Diyos para sa Kanya. Yan. So brothers and sisters, so nowadays, tuwing sasapit ang Pasko, ay pinagdiriwang natin ang pagsilang ni Jesucristo. Ituturo natin ang mga tauhan sa kwentong ito na naging bahagi ng pagsilang ni Jesus. Pwede nating maging modelo sina Maria at Jose sa paggawa ng nais ipagawa ng Diyos sa atin. Yan. Maaari din nating tularan ang mga pastol at mga panta sa pagsunod kay Jesucristo. Sila ay may mababang loob. Pwede nating tularan ang mga anghel sa pagbabahagi sa iba ng mga totoong kwento ng Pasko. Brothers and sisters, higit sa lahat, yan. Maaari nating tularan si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa ministring pinagkaloob sa Kanya ng Ama. Siya ang ating modelo sa paglilingkod sa Diyos. So brothers and sisters, ito ang maikling kwento ng Advent or Adviento tungkol sa pagparito ng ating Lord Jesus and Savior. Ang hinihintay natin ngayon ay muling pagbabalik, the second coming of Jesus Christ. Nawa mga kapatid, mga bata, ay inyong natunghayan ang maikling kwento ng pagsilang o pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Mga kapatid, ay shout out po sa lahat ng mga nagdaraos ng mga birthday. Yan, ano po, wedding anniversary. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay. Tayo po'y sumandaling nanalangin. O Diyos na mapangyarihan sa lahat, aming dinadalangin ang mga kapatid na magdaraos ng kanilang karawan. Kaunawa, O Lord, ang siyang manguna sa kanila, patnubayan mo sila. Gayon din ang magdaraos sa linggong ito ng anniversary ng kanilang kasal. Ingatan at pagpalain sila, O Lord, sa kanilang buhay. Nawa ikaw ang manguna sa bawat pamilya, sa bawat individual. At naway maging matatag sila sa kanilang buhay, O Panginoon, sa paglilingkod. Aming inaalala ang Advent o pagdating o pagdatal ng aming Panginoong Jesucristo. Nawa ito'y may sa puso, may sa isip, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, O aming Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So yan mga kapatid, natapos na naman ang ating oras para sa debosyon. Si Jesus ang kasama. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo sa Friday. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Sunny, na nagsasabing, be happy. Yan. Laging masaya. Ang tunay na Pasko ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Pagpalain kayong lahat ng poong may kapal. Bye-bye! Merry Christmas!